for the part 3. Kaming nag-intindi niyan kasi pupunta kami ng Tagaytay. Syempre, anong gagawin kapag New Year? Syempre, susulitin, tama. At hoy, alam nyo ba yan, no mismong umagang-umaga niyan, umuulan at umaambon pa. Kaya medyo, alam mo yun, nakakainis lang kasi, Diyos ko naman, kung kailan pagagala, ganun pa yung panahon, aba. Bakit naman ngayon tanghali ay napakaganda? Talagang pinagbigyan ng aming gala. Uy, baling ang sakay ng sasakyan yan, syempre kami nila mama at nila kuya. At sila kuya naman at sila ate, syempre nakamotor sila. Kasi hindi naman kami kasyaday. Bakit naman nagagaling? Nang makarating ako ng Cavite, parang naisip ko lang din na parang tulad lang din sa amin, sa Bansod, ganyan. Kasi alam mo yung kitang-kita mo pa na probinsyang probinsya, meron pang mga damuhan, meron pang mga puno. Talagang nakakamiss lang kasi syempre dito sa Maynila, konting-konti na yan. Ang malapit na kami dito sa mismong area ng Tagaytay, talagang nafe-feel ko, sabi ko, naku, ang ganda mag-picture taking dito ma, kasi alam mo yun ang init ng panahon, kahit malamig yung hangin niya, sobrang combined lang ng weather, kaya talagang napakaganda mag-picture taking dito. Ang naisip pala namin puntahan dyan ay dun sa People's Park, at dito pala ang sa daanan, ang sabi nga namin ay titigil kami at magpipicture. At hoy, alam mo ang sabi sa amin, ay dun na lang daw sa taas, total malapit na lang din naman daw kami dun. Malapit na nga kami dun sa mismong People's Park, aba, Diyos ko naman, napakaganda naman ang panahon, biglang umulan, tama. Tapos, nagka-traffic pa. Dun sa mismong pataas, halos wala nang maparkingan. Karamihan dun mga motor, mga sasakyan, talagang konting galaw mo, hindi ka na makausad papuntang taas. At dahil nga umaambon na at medyo foggy na, Diyos ko, ang nangyari, ang ending, bumaba na lang daw kami. Wag na daw kami tumuloy kasi nauna sila kasi nakamotor sila. Ang sabi nila sa amin, wag na daw kaming tumuloy kasi nga medyo maulan doon na lang daw kami sa daanan. Tama, hindi napuntahan, magaling. Ay wari, kumandin ang girl na ito ay lugmok man din. At ang sabi ko man din kila kuya, ay Diyos ko naman, hindi naman makapagpa-picture niyang lagay na yan. Paano baga ang aesthetic na outfit na ito? Masasaya. Uy. Kahit hindi kami dumiretso dun sa mismong People's Park, inatuwa din ako kasi alam niyo yung pakiramdam na nakasakay ka lang, tapos mag-video ka, makikita mo yung mismong Taal, yung area. Talagang nakakatuwa na kasi sobrang fan ako ng nature. Diyos ko naman. At saka, naiisip ko din na sabi ko nga kay mama. At ang sabi ko nga kay mama, parang tayo pamindoro lang at parang nasa Socorro tayo, paikot-ikot. Yung mismong baba nga namin, kasi hindi na rin nga kami tumuloy dun sa mismong taas, habang kami ay pabalik na, meron pala dito sa area ng mga daanan na pwede nang pamikturan kasi kitang-kita na talaga yung area ng Taal. So, pumunta lang din kami dito nila mama at ang sabi ko nga, mag-picture-picture tayo ma. At gusto ko ma-videohan si mama dyan kasi alam nyo naman, pang reels, Diyos ko naman. At ayan nga, habang for the picture-picture ako dyan, syempre, i-flex natin yung suot natin na dress ate kahit sobrang lamig dyan. At saka mahaba naman yan. Syempre, papakita natin yung view. Sobrang sarap lang sa pakiramdam nung lamig. Talagang, oh my God. Uy. Bibili nga sana si Kim dyan ng souvenir na I love Tagaytay. At ang sabi dyan ay 50 ang isa. Aba, ang sabi ni Kim ay wag na. Abay, bakit nung pumunta kami dun sa Fora Mall at kami ay nag-CR? Aba, nung tinanong niya, 150 daw. Tama, di naaksayahan man din. At ang sabi ko, sa sunod ka na bumili at meron din yan. Tapos nga kami niyan, para nga kami mag-picture-picture. Aba, nung pagkabalik namin sa mismong sakyan, Diyos ko ate, naihi naman ang tiya mo. Di ang nangyari man din, naghanap kami ng CR sa sobrang lamig at sobrang traffic. Pumunta na lang kami sa Fora Philinvest at doon kami nag-CR. At pagkatapos nga nun, dumiretso kami dito sa kainan dito sa The Ridge Park. At hoy, di naman sa sobrang OA, pero ang ganda pala dito sa Ridge Park, Diyos ko. Alam niyo yung feeling na mag-iintayin lang kayo dyan ng area, ng number nyo para tawagin kayo dun sa mismong kubo nyo. So kapag nag-iintay kayo doon, pupunta kayo dun sa mismong place na pagkakainan. Diyos ko, ang ganda pala doon. Makikita mo ang view ng Taal. Talagang ma-overwhelm ka kung alam mo yun, yung bago mo lang ulit makita yung Taal, ganyan. Uy, di mo na sa libro makikita ang Taal. Nakikita ko na siya dito, Diyos ko. Na sobrang fan ko nga sa mga ganito, talaga namang maa-amaze ka. Sobrang ganda ng Taal. At saka, alam niyo yung sobrang kalma. Tapos kapag humapon na umabot na ng 6 PM, Diyos ko, ayan na siya, mag-fog na siya, hindi mo na siya makikita. Bali nga, dyan mismo nakaharap yung mga kubo. So, habang naglalakad kami dyan, dumiretso muna kami dito sa kubo namin. So, ayan nga yung mga kasama ko, ang aking friends. Hindi, mapapalo. Ayan nga ang aking mga family, ayan ang aking mga kapatid, at syempre ang mama. At pumunta nga ako dito sa area dahil binidyuhan ko siya. Sobrang ganda niya. Siguro sa sobrang tagal ko na rin hindi nakakita ng puno, ng dagat, kasi nga isang taon baga naman ako sa Maynila, ay saan naman ako makakakita ng Diyos ko, sa MOA ng alak, nawawala pa ang dagat. At syempre, for the picture tayo dyan at for the video, syempre hindi mawawala yan, Diyos ko naman. Habang tumitingin sila kuya at sila ate ng order, ang sabi ko, ma, ako'y mapesto muna dyan ha, at dito
dito muna ako at ako ay magapipicture. Syempre ano pang agawin ko? Abay sila kuya naman ay husto ang pangaasar. Abat ang sabi pa sa akin ni syempre ma-aesthetic yan si Kira may vlog yan. Alam nga naman hindi tayo ma-aesthetic dito. Ay minsan laang ito, Diyos ko. Pero alam nyo guys, sobrang ganda talaga dyan. Paulit-ulit. Maganda nga. Hindi, sobrang ganda talaga dyan. At syempre, sabi nga ng pamangkin ko sa akin, ngayon lang ako nakakita ng ngayon lang ako nakakita ng fog sa totoong buhay. Sabi ko, bakit saan ka baga nakakakita? Sa TV lang daw. Sabi ko, siya ito na ang fog. Ipapakita na sa iyo mamaya. Mga around 6 na nga yan. 6 to 6:30 na nga yan ng gabi at medyo maaraw pa nga at medyo maganda yung panahon dito. At sobrang bilis lang, mga 30 minutes biglang dumilim na at medyo malamig-lamig na nga kasi nagfa-fog na siya. Habang naghihintay kami nga dyan ng pagkain, syempre nag-selfie muna ako dito. Pinicturean ko yung details ng place. Ayan pala yung mga in-order namin. Sobrang sarap ng bulalo dito at meron din ditong Shanghai. Di ko alam kung tuyo yun at meron ding itlog na maala. At syempre meron ding sabaw. Sobrang sarap nga ng kain namin dyan. Isa pa dahil magkakasama kami buong pamilya at syempre masarap din yung pagkain dito. Sobrang perfect niya lang sa panahon ng malamig kaya napakaganda pala talaga kumain dito. Hindi na rin nga ako nakapag-video nan habang kumakain dahil nga nalobat ako. So dahil yung kubo may saksakan, di nag-charge muna tayo. At humigop muna tayo ng mainit na sabaw. Talaga namang napakasarap. Alam nyo guys, sobrang sarap lang kumain kapag kompleto yung pamilya. Talagang mafe-feel mo yung kinakain mo na sobrang sarap. Kasi syempre hindi ka nag-iisa, ganyan. Kaya pagkatapos namin kumain dyan at konting saglit nga nyan, mga around 7:30 ay umuwi na rin kami. Kaya kung want nyo mag-book dito sa Tagaytay, mag-book kayo ng Airbnb, ganyan. Talagang mafe-feel nyo at kung gusto nyo kumain dito, subok na namin. Kaya masarap dito. Kaya ako sa mga gustong pumunta ng Tagaytay, tara na, go na at bumalik tayo dito. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Happy New Year! Sa susunod ulit!